Psalm chapter 103, verses 13 to 14, Good News Translation. As a father is kind to his children, so the Lord is kind to those who honor him. He knows what we are made of. He remembers that we are dust. In the world we live in, mistake is just a part of our daily lives. The presence of mistake is the evidence that no one is perfect, and it also reveals that we are merely human. We are not God. Since mistake is as common as the air we breathe in, is there any hope that we can escape its consequences? Is there anyone that can save us from its possible pains? Or is there any means that can turn our mistakes into a blessing? As we continue our series of topic about turning mistakes into a blessing, Rajan Lakapabri allowed us to have a glimpse of mistakes and its pains in a biblical perspective. He gave us some points of consideration in dealing with mistakes. When we are in pains due to the consequences of our mistakes, what does it mean in the eyes of God? And he took some of the biblical characters as examples. We should not take lightly mistakes, because surely it bears a consequence. But we must not in despair, because we know that only God can turn our mistakes into a blessing. For He knows the secret keys of turning your mistakes into a blessing. Medyo tayo ranta nga pag-review. Ano ang kahulugan sa word nga mystic? According to the Standard Dictionary International Edition, ang word nga mystic, an error in action. Kung sala ang imo ginabuhat, it is considered as mystic. Error in judgment. Kundi insakto ang imo paghukom, hindi insakto ang imo desisyon, it is considered as mystic. Error in perception. Ano ang kahulugan sa perception? Sa Bisayan Comprehensive Dictionary, paglantaw sa palaabuton nga may pag-intindi. Kung sayop ang imo paglantaw sa palaabuton, you commit error in perception. Dayon, passions. Even ang imo strong feelings, kung kaisa, makakumit na mistake. Dayon, fail to identify correctly. Fail to identify correctly. Mamistik ka tungkol kay hindi nimo ma-identify ang sirkumstansya ang nagakatabo incorrect. Isakto nga pag-identify. Sayop kag sala nga pag-intindi sa piho kag husto nga pamagi. Kagdayon, it is considered as mystic. Kagdayon, kung makadto kita sa introduction, dungag nga introduction, according to Mike Murdock sa The Wisdom Commentary, Volume 1, nagsiling siya. This is a human world. You will find that mistakes are just a part of your daily life. Mistakes happen on the job, in your job, in your choice of friends, and even in financial decision. Mistake can be devastating and tragic. But majority of your mistake can be turned around for your good. If you know the secret case of turning your mistake into a blessing. Imo makita, isa kayabi nga diyan turning mistake into blessings. Number 1, accept your humanity. Mamistik ka to kay tao ka lang. You are not God.
hindi ka Diyos. Kagdayon, neither do you have angel's wings. Kung di mo aksipon nga tao ka lang, imo makita iya. I-justify nimo ang imo mistake by blaming others, by blaming yourself, nga hindi ka magrisgo sa imo sayop. Pero kung aksipon nimo nga, you accept your humanity, kagdayon, imo makita iya, may dako nga kaayuhan. The possibilities of making a mistake are 100%. Being a human being, may 100% nga possibility nga masayop ka with. Pero ang question dere, 100% nga posibilidad nga masayop ka, pero the nature of your mistake and you do about them determine your success. Palagpakan na ito na Ginoo. Kung makaintindi ka lang, God anticipated your weaknesses. Kahibalo na ang Diyos sa imo nga masayop kagid. Kabalo na ang Diyos nga diin ma-mistake kagid. Hindi na siya masurprise sa imo. Tungod sa aton ginbasa, kung imo lang taon diri sa aton ginbasa, kung magabalik ta sa aton ginbasa, lang taon naton nga din imo makita, we are made up of the dust of the ground. Nanubala ang duta. Arad na tanang nga kahiguan. Arad na tanang kagaw. Arad ng virus. Ito sis ang Ginoo nakaintindi. Nakahibalo siya kung ano kita nahimo. Ginadumdum niya nga kita yabok. Everybody say amen. Kagdayon kung imo tan-awon sa Isaiah 57 versikulo 16, anong hambal? Sa pagkamatuod, hindi ako magkontra o kung magpangakig hastasan o. Ang Diyos siya, nga nakahibalo nga din masayop ka, mamistik ka, imo makita, waay siya nagakontra sa imo kag nagapangakig hastasan o. Ang Diyos nga din imo makita gininsultuhan mo, ang Diyos nga din imo makita nasubo sa imo kasaypanan kag sa imo mistake, imo makita waay siya gakontra sa imo hastasan o. Kay kung himuon ko ini, magkalamatay ang mga tao nga akong ginhimo. Palakpakan na ito na Ginoo. Kung himuon sa Diyos. Anong hambal sa isa sa mga kalantahon? Kung imo markahan ang akon kalapasan, way bisan isa nga makatindog sa akon presensya. Dali mo makita ano ka maintindihon ang Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Diyos siya nga nakaintindi paano taginhimo kag paano mag-function ang material nga iya ginbutang sa atong pagkatao. Dayon anong hambal niya diri? Kung himuon ko ini, magkalamatay ang tanan nga akon ginhimo. Kung sukton ka sa standard sa holiness, kung sukton ka sa standard sa righteousness, according to the standard, the divine standard of God, magkalamatay ta. Dito ta kamit sa demand sa Ginoo. Amo na nga ang Ginoo, way sa gapangakig hastasan. Kagdan ano pa? Paren? Naakig ako tungod sa sala. Naakig ako tungod sa sala kag pagkadalok sang Israel. What a wonderful. As I read sini, isa sa maakigan sa Dios ini pagkadalok. Nga, ang pagkadalok ya, imo makita iya against na sa kinaiya sa Dios. Tugkay ang word nga dalok ya,
Once you are covetous, once you are selfish, you are self-centered. Nga ang imo gisagod, ang imo lang kaugalingon. Hindi paglantaw sa pagkinahanglan sa ara sa imo palibot. Hindi paglantaw sa pagkinahanglan sa Diyos. Yes. Amo nang may mga tao nga din mo makita iya. Hindi siya blessing sa ibang nga tao because of the nature of selfishness and covetousness. Dayon sila Panginoon na akig tungod sa sala kapag kadalog. Gani ginsilutan ko sila, kagintalikdan ko sila. Tanaw bla na. Pero, madayon gihapon sila sa pagpakasala. Then ano pa? May na. Nakita ko ang ila pagkinawi. Pero, ayuhon ko sila. Palapakan na ito na Ginoo. Ito if there is an acceptance na ikaw, gihimo lang sa yabok, kag you are prone to commit mistake. Pero kung modangop ka sa isa nga makasarang sa pag-ayo sa imo, tatlo kabutang, ayuhon ko sila, ikaduha, tuytuyan ko sila, kaglipayon ko ang mga nagapangasubo sa ila. Amo ni ikaduha. Mistake will be turned into success, will be turned into blessing, pero, basahon ta, be willing to test the pain of your mistake. There are times God wants us to feel the hurt of our wrong. May mga panahon kung kaisa nga tugutan sa Dios because He is a wise creator nga patilawon kaniya sa kasakitan sa imo ginhimo. Everybody say amen. Everybody say amen. Sometimes patilawon kaniya. Kagdayon imo makita iya ang punto dire turning mistake into blessings. Imo makita willing ka lang. Willingness, willing to test the pain of your mistake. Willing ka nga mukaon sa resulta, sa consequences sa imo mistake. Everybody say na. Ano gani ang loss sa buoyancy? The water displaced is equal to the object submerged. Nakato kita sa ikado nga Samuel kapitulo 12. Ginsabdong ni Nathan si David karon, ginpadala sa Ginoo si propeta Nathan kay David. Pag-abot niya kay David, nagsiling siya. Naghatag sinitan sing metaphor. Siling siya, may duha ka tawo nga nag-istar sa isa ka banwa. Ang isa manggaranon, kag ang isa imol. Dayon, manamo gid ang mga karniro kag mga baka sa manggaranon. Kag dayon nagdungag sinitan. Pero ang imol isa lang gid ang iya karniro nga iya pa ginbakal. Ginsagod niya ini kag pag nagdako upod sa iya kabataan, ginpakaon niya ini sa iya pagkaon, kag ginpainom siya mismo nga baso. Kag ang iya pa ini ginkugos-kugos, ginkabig niya ini nga daw iya anak nga babay. Isa sinakation, siling pa sa propeta, may bisita ang magaranon, pero hindi niya gusto mag-ihaw sang iya karniro o kun baka para ipakaon sa bisita. Gibisitahan siya. Sabay lugin kuha ni ang karniro sang imol nga tao kagin paihaw ini para ipakaon sa iya bisita. Yung ni ka. Grabe nga mitapor ang ginhatag. Way sarita. Dayon naakig si David sa tao. Siya mismo naakig siya. Siling ni David, naakig si David sa tao nga magaranong kang siling sa iya, Nathan, nagasumpa ako sa buhi nga Ginoo nga dapat patyon ang tao nga naghimo sina.
Siya ha? Siya ang nagsintensya nga dapat patyon ang naghimo sina. Dayon anong hambal ni Nathan? Kay tungod nga wala siya sing kaluoy sa imol nga tao, dapat ulian niya sing 4 ka karniro, ang isa ka karniro nga iya ginkuha kag patyon pa siya. Dayon anong hambal? Dayon nagsiling si Nathan kay David, ikaw ato nga tao. Ikaw to nga tao. Ikaw ning manggaranon. Amo ina gisiling sang Ginoo ang Dios ng Israel. Ginpili ko ikaw nga hari sang Israel, kag ginluwas ko ikaw kay Saul. Ginpili ta ka. Halin ka lang dito sa halalban sa karnero, ginhimo ka na kon nga hari. Ginluwas ta ka sa kamot ni Saul nga nagahingabot sa imo sa pagpatay. Kag dayon ano pang hambal? Ginhatag ko sa imo ang iya ginharian kag ang iya mga asawa. Ginhimo ko ikaw nga hari sa bug-os ng Israel kag Juda, kag kulang pa ini kun tani hatagan ko pa ikaw sing madamo pa. Wala na anong hambal sa Ginoo pagis propeta? Baskoga. Gani wala mo pagtumana ang akon pulong. Pinaagi sa paghimo sing malaot nga butang sa akon panulok. Ginpapatay mo si Uriah nga hitihanon sa inaway. Ginpapatay mo siya sa mga amunon, kag ginkuha mo pa ang iya asawa. Wow. Amuning dako nga mistik ni David. Dayon, gani tungod sa imo ginhimo, sugod subong, pirme nga may inaway kag pinatyanay sa imo pamilya. Amo ning kasakitan nga napatay si David nga nagaantos. Pinatyanay sa imo pamilya. Ginlugos ni Absalom ang iya half-sister, si Tamar. Ginpatay ni Amnon. Ginpatay ni Absalom si Amnon. Ginpatay ni Solomon si Adoniha. Kagdayon, kung way ang Ginoo naluoy, patyon pauntanay siya ni Absalom. Amuning kasakit sa tagipusoon ni David. Kagdayon, tungod sa ginsupak mo ako, kaginkuha mo ang asawa ni Uriah. Amuning ginaantos ni David nga kasakit nga tuga siya kasalan. Makato kita sa ikaduha nga biblical example. Gusto na kon nga imo makita iya, maintindihan na to ni nga ginsinsos ni David ang mga soldado, ginkontra ni Satanas ang Israel. Sa dira nga naghulag ang Ginoo, dira sa Israel, si Satanas siya di na malipay mo. Kadayon imo makita, gani ginsugyot niya si David nga isinsos ang mga Israelinon. Uy sa namangkot mo. Maayo nga ideya, isinsos, isipon. Uy sa namangkot sa mga pari kag sa mga Levites. Kay kung namangkot na siya, sugiran siya nga diin dito sa panahon ni Abraham, nagsiling ang Ginoo, ang imo kaliwatan, hindi maisip. Amo na ako nagapati sa ka-principle sa pagkakaroon, not all good ideas is God's ideas. Palapakan na ito ng Ginoo. Hindi tanan nga ideya nga maayo yung ideya sa Diyos. Kagamo ni si David. Dahil padayon na ito, wala man malipay ang Diyos. Sa sining sugo ni David, gani ginsulutan niya ang Israel. Wala malipay ang Diyos. Magkadto ka kay David, kag papili siya kung sa diin sa 3 kasilot ang gusto niyang himuon ko sa iya. Pirtigid ang Ginoo kayo. Kadto ka kay David, way ko nalipay siya gihimo.
Kag dayon ang consequences sa iya sayop, kinahanglan gid sa pagasilutan. Natandaan tagid, ang Diyos siya gugman eh. Pero at the same time, He is the God of justice. Palagpakan na ito na Ginoo. Amo na may impierno gid. Amo na may consequences gid sa aton mga sayop. Nga, He is the God of justice. Ito mo lang. Papilia siya kung sa diin sa 3 kasilot ang gusto niyang himuon ko sa iya. Number 1, ano ang hambal? Gani nagkanto si God kay David, kay nagsiling, diin sa sining gusto mo. Pero tigid ang Ginoo ka maluluyon. Bisan sa silot, papilion ka mo. Una, siling ang propeta, 3 ka tuig nga gutom. 3 ka tuig nga gutom. Ikaduha, 3 ka bulan nga pagpanglaglag sa inyo sang inyong mga kaaway. 3 ka bulan nga laglagon kamo sa mga tribo kag mga nasod nga diin kamo untani nagmadinalagon. Sila na ang magdaog sa inyo. Kamo ang nagdaog sa ila, pero ining 3 ka bulan niya magpalalagyo kamo kag lagson kamo sa inyong mga kaaway. Dahil ikatatlo. Ukon, 3 ka adlaw nga kalalatan halin sa Ginoo, pinaagi sa pagpanghalit sang anghel sang Ginoo sa bugos nga duta sa Israel. Sila nga propeta, magdesisyon ka. Karon magdesisyon ka gid. Kag pahibalo ako kung ano ang isabat ko sa Ginoo nga nagpadala sa akon. Magdesisyon ka gid. Pero ano ang hambal diri? Amo ni nakaayo kay David. Sa tunga sa iya mystic, imo makita iya, kabalo siya magpili. Nagsabat si David kay God, nabudlayan gid ako sa pagpili. Budlay ang pagpili. Kasi ti budlay ka pagpili. Ano nga toothpaste imo gamiton? Close up, Colgate, o ano pa ng isa? Pepsodent. Nga may mga kukaisa pa gani, masiling ka. Pabakla ko sa Colgate nga close up. Nabudlayan gid siya. Pero ari ang nakaayo. Maayo pa. Siling pa niya, maayo pa nga Ginoo na lang ang magsilot sa akon. Sang sa mga tao kay maluluyon gid ang Ginoo. Palpakan na to. Amo na yung pinakatahom sa sining nga tao. Sa tunga siya mystic. Sa tunga siya pag-antos sa consequences siya mystic. Nagapati siya sa gihapon nga may Diyos siya nga maluluyon. Palpakan na to. Dito sa isa ka translation, may pamahulog kami sa kamot sa Ginoo. Kaya ang Ginoo maluluyon kaysa tao nga maghingabot sa amon nga wala na silang kaluoy sa amon. Dayon, padayon na. Gani nagpadala ang Ginoo sing kalalatan sa Israel. 70,000 ka Israelinon ang napatay. Desisyon sa isa ka tao. Nagkalamatay ang iban. Kay balubla ka mo, sa breaking news, ara na ang sobra 100,000 nga mga puwersa sa Rusya da sa dulunan sa Ukraine. Wala na sa garahe. Kung sa truck pa, wala na sa garahe ang mga battleship sa Russian forces, Russian Federation. Ang mga nuclear submarine wala na sa garahe, galapta na sa Baltic, kag sa Mediterranean, kag sa Atlantic. Ready. Isa na lang ang ginhulat, ang mando ni Putin, nasa lakayon ang Ukraine. Sabi mo lang, isa ka tao, 70,000 ang nagkalamatay. Kangay siya. 3 ka tao sa Second World War, Hirohito, Hitler, kag si Mussolini, pila ka milyon ang patay. May collateral damage. Kung ikaw isa ka
asawa, nga hindi ka failure to correct your mistake, there will be a collateral damage. Kung ikaw ba na failure to correct your mistake, there will be a collateral damage sa imo pamilya. Collateral damage ng 700,000 na ang napatay. Then makadto kita sa anong hambal ni David. Tama na? Ano ang iyang deklarasyon sa versikulo 17? Ano ang iyang deklarasyon? Amo ni pinakanami isini nga tao. Versikulo 17. Nagsiling si David sa Dios, ako ang nagsugo nga isinsos ang mga tao. Ako ang nakasala. Ini nga mga tao, mga inosente, pareho sa mga karnero. Wala sila sing may nahimo nga sayo. Nasala. Ginoo nga akong Diyos, ako na lang ang akon pamilya ang silote. Hindi pagpaantusa ang iban nga katawan sa sini nga kalalatan. Ako. Amo nang pinakanami sini nga tao is the word acceptance. Papakan na ito na Ginoo. Why? Amo na kung isa ko ng isa ka tao magtudlo pa sa iban sa iya mistik. Ara pa ng bugal. Kaya bugalon nga tao, hindi na mag-angkon siya mistake. Always blaming others. Always blaming himself. Amo na nga, dito sa Japan, may isa ka kultura dito. To prove that you are sincere, pagbayad sa imo mistake, kinalan, magharakiri ka. Ipakita nimo nga, sincero ka, nga ikaw magpatay sa imo kaugaling. Pero sa Christianity, lain, what we need is acceptance. Amo na ang hambal sa Biblia, malapit gid siya sa tagipusoon sa Dios. Pagpakan na ito na gid. Kahibalo siya nga diin maluluyon ang Dios. Kabalo siya nga ang Dios may gugmaon. Kabalo siya nga ang Dios puno sa grasya nga sa tunga sa iya mga mistik kag kasaypanan may plano pa ang Ginoo nga mga maayo, turning his mystic into blessings. Palakpakan na ito na Ginoo. Muna pinakanami kay David. Giangkon niya. Ang diferensya naton kay David kag sa aton, hindi naton pag-angkunon. Kag dayon imo makita ya galikaw ta sa pag-antos sa kapait kag kasakit sa aton gitawag mga mistik. Just imagine. Patyon sa siya bata. Ginlugos ni Amnon si Tamar, gipatay ni Absalom si Amnon, ginpatay ni Solomon si Adoniah. Pero steady siya nga din, willing siya. Ako na lang Ginoo ang siluti. Agwang tahon ko ni ang kasakit sa akon mistik. Basta, hindi lang ko pagpabayi nga diin, ang imo kaluoy maga-depart sa akon. Everybody say amen. One of the passages of scriptures, 119 verse 71, siling pa ni David, it is bitter that I will be afflicted in order that I may learn your statutes. Ginoo, maayo pa. Nga diin, masakitan ko. Kaysa kasakitan, matunan ko ang imo kabubuton. Pagpakan na ito na Ginoo. Umunin ka namin, isiling nga tao. Why siya gitong rason-rason? Kung kaisa kita mo ng diferensya sa aton eh. Damo ta rason. Damo pa ta basulon. Ini siya lain. Ako na lang. Ako na lang. Hindi na ni sila. Ako na lang. Pamatya ko kang akong panimalay. Pero kahibalo siya, nga hindi git sa patyon sa Dios, tungo kay ang Dios nga iya galagad, maluluyon. Palakpakan na ito na Ginoo. Ito lang hambal na kung kaangay kay Abraham. Pagsiling sa Ginoo nga, patyang bata mo. Why?
Way gapang alang-alang si Abraham. Kahibalo siya anong pagpatay. Bunuon, dayon tutdan. Nagdala siya kahoy. Nagdala siya inugatong. Muna nga, amo nagkubinante. Nga may pangayuon ang Diyos sa imo, kag dayon may pangayuon ka man sa Diyos. Ang nakadiferensya sa aton, sige ta pangayo sa Dios, pero kung ang Dios mangayo sa aton, di na ito hatagan. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Kag kung hindi na ito mahatag, balsulo na ito ng Dios nga way gahatag. Mayo mo itong iban, kay gihatagan. Utod kag abyan, tandai mo ni. Kung mangayo ka sa Dios, imong sa mga butang, tandai gini, nga diin may pangayuon po ang Dios sa imo. Palakpakan na ito na Ginoo. Kag kung hindi nimo mahatag na nga mga butang, imo makita iya, hindi nimo maobligar ang Dios sa pagpahimo sa gusto mo nga himuon niya sa imo. Like for instance, ang example, ano sa ambal ni Moses? Simbaha ko ninyo. Amo na pangayo sa Diyos eh. Hatagan ta kamo pagkaon. Hatagan ta kamo ilimnon. Ayuhon ako ng inyong balatian. Isa lang pangayo ah. 3 in 1. Pero ang tao gusto nga maayo ang balatian. Gusto nga di sa magutuman. Gusto nga din mailimnon siya. Pero hindi siya magsimba. Everybody say amen. Amo na problema sa tao. Si David niya kaintindi sila. He's willing to test sa kasakit sa iya mistik. Nga nakahibalo siya nga kung mag-anto siya sa konsekwensya sa iya mistik, hindi siya pagpabayaan sa Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo sa niya. Hindi siya pagpabayaan sa Diyos. Nag-anto siya sa iya mga kasaypanan, mga mistik niya, pero tanawa ang Diyos wala nagbiya sa iya. Palakpakan na ito na Ginoo sa niya. Hindi siya nag-iisa. May kaupod siya nga ang Diyos siya, nga iya kaupod. May pilosep siya sa kasi adlaw-adlaw nga tanan. May tao bala, galisod ganita sa 24/7. Si David, 7 times, sa isa ka adlaw, kapito siya magdayaw sa Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Kapito siya magpasalamat sa Diyos. Kapito siya makikita sa Diyos in spite sa kasakuon niya subong hari, in spite sa kadamo siya asawa, in spite sa kadamo siya kabataan, may pito pa siya kation sa isa ka adlaw sa pagpalapit sa Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Entonces, samtang nga gitawag ya gaanto sa consequences siya kasalanan, siya mistik. Ang Diyos siya, gapasalig sa iya, agwantahalang. Kaya nga, ara ko, hindi ta kapagpabayaan. Pagpakan na ito na Ginoo. Makato kita sa New Testament. Amon nga, sa gitawag niya sa aton mga kasaypanan, we are willing. Ang gipangita sa Ginoo, willing ta. Nga diin, sa pagdawat sa mga kasakitan sa aton mga sayop nga nabuhat. Dayon makadto kita sa pamilyar na kamo sini sa prodigal son. Pagligad sang pila ka adlaw na iyagi withdraw tanan ang iya partida. Aton na ni giwali pila ka bisis na ni nga giwali. Pero aton lang taon ang isa ka dimension sa sini nga diin way pa naton pud nabati. Pagligad sang sa pila ka adlaw gid pamaligya sa manghod ang iya parte ka naglakat sa malayo nga lugar. Kag dito nagpagusto siya, gasto siya kwarta sa wala na gid sing kapuslanan. Nagasto siya sa kwarta sa wala sing kapuslanan. Sang naubos na niya gasto ang iya kwarta, nag-abot ang pirti nga gutom. Ha? Pirti nga gutom. Amo na ni ang kasakit sa mistik. Gutom. Sa ito nga lugar, binudlayan gid siya. Entonces, kung mag-antos ka na sa kasakit sa imo sayop, hindi ni lahog-lahog. Budlay ni. Mabudlayan ka gid. Kay balo siya nga nabudlayan. Binudlayan ni siya. Way sa naalag sa guto mo. Naalag siya to siya panimalay nga may pamahaw, may panyaga, may panyapon, may snack. Karon nalambot na nga. Why na? Dayon ang last recourse kung imo makita, ubra.
Why di sa naanad sa obra? Ang iya amay dito may mga obreros. Abi mo lang imo makita kinala mahibalo ta. Nga imo makita kung ikaw isa kayang people, kinahanglan mahibalo ka gid sa pag-obra. Kay kung hindi ka kabalo sa pag-obra, imo makita may panahon gid nga diin bisan ano na kadako nga butang nga ginbilin sa imo ginikanan. Madula na kaangay sa isa ka gitag huyop sa angin. Gani nag-ubra na lang siya sa umasang tao nga taga dito bilang manugbahog sang baboy. Manugbahog sa baboy. Dayon, anong gwa? Kung kaisa gusto niya magkaon sa kalanon sang baboy, agod maulian ang iya kagutom kay wala nagising may naghatag siya sing pagkaon siya. Ano ang consequences? Sa iya gitawag mystic, gutom, gibudlayan siya, kagdayon, nagkaon na sa damog sa baboy. Everybody say amen. Pero padayuno na ton. Ano ang guwa? Ari ang word, oh. Amuning nakapabaliskad sa iya mystic pagkato sa blessing. Kag ulihi, nakatalupangod siya sa iya kahimtangan. Palapakan na ito naging. Ang ibang na translation din nagsiling, nakamarasma siya. Ang good news nagsiling, nakamarasma siya. Ang Cebuano nga translation nagsiling, naulian siya. Sabi mo lang, sa tunga sa imo mystic, isa lang gid ang gikinahanglan sa Dios. Sa tunga sa aton mystic, ining tatlo kabutang, makatalupangod ta, makamarasmas ta, kag din maulian ta sa isakto nga paminsaron. Plagpakan na to na Ginoo. Kay kung hindi ning tatlo kabutang matabo sa imo, magapadayon ka sa imo mystic, kag din ang imo mystic maguyod na sa imo pagkadto sa kalaglagan nga wala na sing wala na sing recovery. Amo nang pinakanami sini. Nakatalupangod siya, naulian sa siya kimtangan. Ang kasakitan nga iya ginantos, nakapamata sa iya. Palpakan na ito na Ginoo. Nakapamata sa iya. Amo na nga kabay pa nga sa aton mistake, sa aton mga sayop, makalambot ta sa realization, makalambot ta sa pagtalupangod, makalambot ta sa pagkamarasmas, makalambot ta nga diin madiparahan ta kag dayon ang hambal dire sa nakamarasmas na siya, naguli ang maayon niya nga memory, nadumduman niya pasahon ta, nadumduman niya nga dito sa ila paggusto sa pagkaon ang mga trabahador sa iya amay, pero siya sa iya daw mapatay na sa gutom. Nakaintindi siya. Amo na kung kaisa kita ialaw gid sa Ginoo kung kaisa nga magkaon ta sa resulta sa aton sayop, agod makamarasmas ta kag dayon madumduman ta ang maayo nga plano sa Dios sa aton kabuhi. Pagpakan naton na Ginoo. May mga ginplastar ko diri nga word of wisdom. Mystic is pleasant but unprofitable. Pero ano ang kasakit? Pain is unpleasant. Repeat after me. Pain is unpleasant but profitable. Kung mag-antos ka na kaangay kay David, kaangay sa gitawag iya nga prodigal son, imo makita unpleasant ang kasakit. Kaon sa damog. Upod sa baboy. Nabudlayan. Pero ang iya kasakitan nangin profitable, kay ang iya kasakitan, amo nagtulod siya sa pagpauli dito sa amay. Palakpakan na ito na Ginoo. Pain is unpleasant but profitable. Ikatatlo, pain awaken us to serious truths. Kung kaisa nga aton kasakitan, magpukaw na sa aton sa seryoso nga pagpinsar.
Everybody say, sa record sa gamay na kon nga library, may mga tao nga ako nakita nakabalik sa Ginoo to kay may cancer na. Palakpakan na to na Ginoo. Nakabalik sa Ginoo tungod kay may emphysema na. Nakabalik sa Ginoo tungod kay imo makita seryoso na ang kahintangan. Ito says, pain awaken us to serious truths. Everybody say na. Lato ba ng mga tao? Pastor Del Valle, sugid pa ni Manuel. Sa dira nga din, imo makita, pilan lang kasimana nga nabatyagan niya nga mapatay sa seryoso na siya na minsan. Siling pa ni Manuel, kung may magbisita, kuno dito, nga gitawag yung mga gitawag yung mga Kristohanon, pangamuyuan niya. Kaya ako nagapati para sa iya, imo makita, higayon sa pagpangamuyo, samtang buhi pa siya. Gusto ang iban mga muyo siya, pero siya na mga muyo. Seryoso na siya. Ang igibatyag na masakit na kapaseryoso, siya pag-alagad sa Diyos. Kapag na ito na Ginoo. Pero tanawa bala na, ang mga tao nga din mo makita, way kasakitan, way mga pag-antos, hindi na seryoso siya. Wala ito na. Pain is a wonderful quickener. Makapapukaw ni sa himo. Ito bala na. Anong hambal ni sister ni? Sa nga naman siya ganyan nga, nag-antos dito sa hospital lang niya may. Natabat-bagay na. Nag-ibig siya. Imo makita niya. Why siya nagbulag sa Ginoo? Kag may gihatag ang Ginoo sa iya. Pain is a wonderful quickener. Dayon, basahon ta. Pain is actual producer of good things. Palakpakan na ito na Ginoo. Actual producer of good things. Repeat after me. Actual producer of good things. Natubla na kung panahon ka ng ara ka sa kasakitan, ang imo handom, kaayuhan. Nagapinsar ka na, sino ang makaayo sa imo? Yes. Naghandom ka na sa mga maayo nga butang. Kung magkanto ka sa doktor, naghandom ka na nga ang maayo nga doktor ang imo gitawag kantuan. Kung magkuha ka na sa bulong, ang maayo gid nga bulong. Ito says nga, ang kasakitan is actual producer of good things. Amo na nga, kung kaysang kasakitan, blessing man. Repeat after me. A cure for evil existence within our nature. Repeat after me. Pain is a cure of evil existence within our nature. I really experienced this. Sa dira nga gioperahan kung hapit ko napatay sa appendicitis, perti kasakit. Perti kasakit. Kaduha ko nagbalhin sa hospital. Kunway ang Ginoo patay. Kunway plano ang Diyos. Sa gioperahan ko dito, sa pagkuha na dito sa appendicitis, nagsiling ang doktor, amo ni ang nakapasakit sa imo. Pero hindi lahog-lahog. Natarantar ko tungod kay imo makita iya. Nakita ko ang pirti katalom nga gitog mga kutsilyo. Nakita ko ang indiksyon sa karabaw. Nga gibuno ko sa likod. Paisog-isog ko sa una, pero imo makita sa aktual gali, tarantado gali ko, talawan ko, nagsiling ang doktor, Mr. Talawan. Iko, Dok, sino man hindi talawan man? Sino man di mahadlok sinang indiksyon sa karabaw? Iko, Dok,
Nagayo ko siya, dok, indiksyonin ko sa pangpatulog. Gindiksyonan ko dito sa kwarto, pangpatulog. Way ko katulog. Indiksyon naman rin, pangpatulog, way ko katulog. Pag abot sa oras, siling ang doktor, dalaan na sa operating room, dok, way pa ko nakatulog. Dalaan lang, tulog ka dito daw. Sus, kuha sa doktor sising gitawag niya itong hiringgili ang iya sa karabaw. Buno niya akong likod, dok, agay! Sa katalawan sa imo. Duk nga way magkunatulugan. Man way magkunapatay sa indiksyon. Ano pagkapatay mo? Puro alkohol, lawas mo. Gabato ang alkohol. Na. Sabi mo lang, kasiling ko na, alkohol ginakaingon. Pasulo ni mo alkohol nga way man gapahimuyong malan asahigan kung di ni mo imnon. Grabe. Pagkuha na sa gitawag niya nga, nagkuha na nga gitawag niya nga infection sa sulod, amo ni ang nakapasakit sa iyo. Entonces, ang kasakitan is a cure of evil existence within our nature. Pagpakan na ito na Ginoo sa niya. Ang Ginoo mo alaw kung kaisang operahan ka, ang imo batasan operahan, ang imo pangunahuna operahan, ang tanan nga mga butang agud nga mapirpi ka kag karapat dapat ka sa Dios nga imo gialagad. Hindi log-lawog operahan ka. Operahan batasan mo nga hindi mo. Yes. Pero iagi ka sa kasakitan. Yes. Hindi ka kaintindi kung di ka mag-agi sa kasakitan. Si Jacob, manuglag ito nga tao. Tiyo mo lang na katunto sa iya, dito pa sa sabak ni sa iya iloy. Gusto na siya mag-una. Ginbutong niya si Isaw kay siya muuna. Bintahuso na siya dito padaan. Amo itong hinganlan siya nga Jacob. Kaya ang paltira nagsiling, bintahuso gini nga bata, nganlan ni Jacob. Na, pagkamaras niya, sige na siya pamintaha. Tiyaw mo lang na, iyagin kawat ang birthright. Pagkabati niya nga, siling ang iamay, si Isaac, hapit ako mapatay, patawag si Isaw. Ikaw ang firstborn, dawata ang pagpakamaayo nga akon iblis sa imo. Nanghiring siya. Siling si Isaw, mangayaw manay ko. Kapakanon ta ka, amay. Ay, sus, dali-dali siya luto dito. Nag-una sa dito. Siling si Isaac, kadali man. Hagop ang wild nga mga sapat. Ari na, amay. Ang iya magulang, bulbulon mo. Gibutangan po niya, bulbul sa karniro, iya kamot, pirtigi katunto. Hikap taon ang iya amay nga di nakakita. Oh, ang imo bukton si Isaw, pero ang tingog nimo si Jacob. Siling ang si Abraham, kadali man anak, nga nakakuha ka pagkaon, abi mo lang, giintra pa niya ang Diyos. God will provide. Wow! Intra pa niya ang Diyos. Siya pagkamanog into. Intra pa niya ang Diyos. Kagdayon sa naintuan na, naghibi na si Isaw, nagsigi na baid si Isaw sa iya ginunting espada. Patyon ko nga tao. Nagtambag ng iloy, anak, layas ka na. Hindi ka na madugay, ihawon kasi mo magulang. Layas na. Na, ano-ano nga kasakitan? Natulog dito sa gitawag ya bitil. Natulog. Ang ulunan, hindi na gitawag hamuok. Bato ang ulunan. Nag-ulon bato. Na, way sa interes. Natulog siya dito. Nakita niya ang nagbukas ang langit. Nagsaka panaog ang mga malulunda. Kagdayon nagsiling, nag-introduce ang Ginoo, ako ang Diyos ni Abraham, ako ang Diyos ni Isaac nga imo amay, kag ako ang Diyos nimo. Tangla siya.
Tangla sa langit. Sabi mo lang, anong hambal niya? Ginoo. Kung panalanginan ko nimo, magmanghihatagon ako. Hindi siya interesado sa heavenly blessing. Why sa interest? Wow. Kag ang to make the long story short, nag-inom siya sa iya medisina. Nagkadto siya kay Laban nga mas bintahoso pa sa iya. Palagpakal na to na Ginoo. Amo na nga kung kaisa ang Ginoo, agon makamata ka, i-expose ka po sa Ginoo sa pariha po nimo sing kinaya. Kung magnanakaw ka, i-expose ka po sa Ginoo sa magnanakaw. Amo na nga may halambalanon, ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. Dito, gitunto po siya dito. Gitunto po siya dito. Kapila po kambyuhi ang iya suhol. Just imagine. 7 ka tuig nga serbisyo niya makuha niya ang iya asawa. Sa honeymoon niya gipatay ang suga. Across the darkened room. Lipay-lipay siya kapag doon niya si Raquel. Pagsiga sa suga si Leah. Gidayaan sa siugangan. Ngano ni? Ang akon gusto nga pangasawon ang manghod. Nga magulang ang gihatag sa akon. Siling si Laban. Kultura dere, namon. Nga atis ihatag ang manghod. Magulang anay unahon. Ti ano kunos ni? 7 naman katuig ang imo iserbisyo. 30 hours. Dayon naglaya siya, gidala niya ang karniro siya ugangan, naglaya siya. Paglayas niya, nag-inom siya sa kaugalingon niyang medisina. Sa naglayas siya, sa nahibalan siya ni Laban, nga naglayas na siya, gimobilize ni Laban ang iya gitog mga kaparintihan, giarmasan, kag dayon gilaga siya. Samtang gabiyahe siya, may gitawag ya, may nagnotisya, may mensahero nga nagsiling, si Esau nakigsugata sa imo. Kag si Esau may dumot pa sa imo. Nagpaintindi nangin bibingka siya sa kay Laban kag kay Esau. Pirti nga pag-antos. Pero ang nakanami lang kay Jacob, nakahibalo sa solusyon. Siling siya, pundo ka mo dire, matabo ko sa sumba kag dayon, makikita ko sa Ginoo. Intiro gabi napakighinunaanon sa Ginoo. Pagkakaagahon, may tao nga nag-abot, nakigdumog saya. Pirting dinumugay. Hangtod nga, ginbali ang iya, parte sa iya, lawas. Nga mutong hinungdan nga nagkiang-kiang siya. Kagdayo nagsinggit siya. Buy iko, nagsiling ang tao, buy iko kay kaagaho na. Siling si Jacob, hindi tagapagbuyan. Ano man ang matabo sa akon, hindi tagapagbuyan. Hangtod nga panalanginan ko nimo. Everybody say, kag ang Diyos, kag ang hambal sa Biblia, may 2 ka bersyon. Ang nakigdumog sa iya, number 1, is anghel. Ikaduha, ang nakigdumog siya mo ang Diyos. Kagibalian sa Diyos. Gidislukit ang iya. Parte siya lawas. Nga nagkiang-kiang siya kagdayon.
hindi ko magbuhi sa imo. Siling ang iya kadumog, buhi ko. Isa, hindi ko magbuhi sa imo. Hangtod nga panalanginan ko nimo. Anong siling sa iya kadumog? Anong siling? Sukad karon isla na imong ngalan, hindi nakahakob. Israel ka na kang mangin prinsipe ka sa buhi nga Dios. Palapakan na to na Ginoo. Mangin prinsipe ka sa buhi nga Dios. Dayon, abi mo lang, to make the long story short, si Laban gipadamgo sa Ginoo. Hindi gid paghaliti ang prinsipe sa Dios. Ang Israel hindi gid paghaliti. Siling panilaban kun ang Ginoo ay nagpadamgo sa akon, patay ka na. Imo ginkawat ang akong kabataan kag apo. Pagsugata sa kaisaw, 500, 400 to 500 ka armado nga mga tao, imo makita imbis maakig si Isaw, nagsiling si Isaw. Utod, kung buyan ta ka, agon makalambot ka sa duta na saan. Everybody say man. Nagpaintindi ang mistake ni Jacob turn into blessing. Palakpakan na to na Ginoo. Kagdayon ano pa? Allow me. Amo na ning siling pa ni C.S. Lewis. Tandaan ta ni ano siling ni C.S. Lewis. God whispers to us in our joy. Kung kita kuno pertita ka malipayon porting blessing sa aton, ang Ginoo gahutik la na ya. Ginahutikan ka lang pagpasalamat. Amo na ang Diyos siling pa ni C.S. Lewis. Ikadua, speak to us in our difficulties. Panahon nga mabudlayan ka. Panahon nga mabudlayan ka. Makighinuon-anon ang Diyos sa imo paagi siya pulong. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi ka lang matarantar. Pag mabudlayan ka, lukita lang ang pulong sa Diyos kay makita mo ang solusyon sa imo problema. Because in every difficulties, in every problem, always carry the seed of solution. Palakpakan na ito na Ginoo. Pero ari ang hambal ni C.S. Lewis, and shout to us in our pain. Gasinggitan siya kung ikaw gasinggitan na sa kasakit sa imo mga sayop. Palakpakan na ito na Ginoo. Gasinggitan siya. Everybody say amen. Kung ano nga singgitan mo to kay nag-antos ka sa imo kasaypanan, amo pod ang singgitan sa Dios agud nga mabuligan ka sa imo mga kasakitan. Palakpakan na ito na Ginoo. Anong hambal sa anong kahulugan sa mercy? Mercy is a compassionate sorrow for someone suffering distress or unhappiness. Even though nga ang distress kag ang unhappiness kag ang kasakitan nga imo ginantos tugan ni sa imo kabuangan. Palakpakan na to na Ginoo. Amo na ang Dios. Dayon ano pang ambal si Lewis? Pain, repeat after me. Pain is God's megapon. Megapon gal ini agud nga makabati ka. Megapon to rouse a deep world. Ano ni nga word? Ano ni nga word nga gigamit? Ining rouse, pagpukaw, pagpalihok. Nagpaintindi kung kaisa ang kasakitan, amo nang gigamit sa Dios agud nga makaliho ka, agud mabatian sa bungol nga kalibutan. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na nga kinalan may willingness ta panahon mag-abot ang kasakitan nga tuga sa aton kabuangan. Makanto kita balikon na kon ang ilustrasyon ni Rino sa tong Huwebes. Ining tao mo ning kanta sa Amazing Grace. Si John Newton was the master of mystic. Hindi siya kay bachelor of mystic, kundi master of mystics. Ini si John Newton. Gihambal ni Rino. Although he grew up in a Christian home, he chose to abandon his faith. Nagtubo siya sa Kristohanon nga pamilya, pero giabandonar niya ang iya pagtuo. Way ko kay balo anong kusis.
Kag pinakabudlay kumbirtiron ni nagtubo sa Kristohanon nga pamilya kag dayon nangin bugoy sa pagtuo. Budlay na kumbirtiron. Ining anad sa devosyonal kag dayon magbuang sa bisyo, budlay na kumbirtiron. Reject God and live for His own pleasures. Gi-abandon ang iya pagtuo, gisikway ang Dios, kag nagkabuhi siya kaugalingon nga kalipayan. Oh. Yes. Dayon, as young man, he strayed about as far from God as many person can get. Sa young people siya, indulging in every vice available to men. Tanan nga bisyo. Yagi intrahan. He even become involved in lucrative but brutal African slave trade. Hindi mo lang, pagdunaw na ko ni slave trade balakon, lahog-lahog ni. May dokumentary ko dito. Kag-ara sa history sa National Geographic. Terrible gali ka makaluluoy. Inigali sila gigapos. Dira sila mamuson sa ila kaunan. Kagoy ang gitawag ang mga slave trader, way nagalaom nga may makalambot pagkapatay tambog na ya. Survival for the fittest na. Ang makasurvive amo ng bakod lawas, amo ng mahal. Nag-involve sa slave trade. Dayon pa dayon. Little did Newton realize that someday God would use all of those mistakes for His glory. Why gid siya naglaom? Nga ang iya mga mistake makambyo ni para sa kahimayaan sa Dios. And to shape him into the great man who could change history. Kaya mo na. Dahil nakasaysayan, nagsiling. Dahil na rin. Out of Newton's mistake, God birthed the most famous and moving song the world has ever known. Repeat after me. Amazing Grace. Palagpakan natin lagi. Kaya mo na. Out of Newton's mistake, God used His eyewitness testimony in the parliament to help put an end to the slave trade. Dayon, out of Newton's mistake, millions of lives had been touched and blessed. Palapakan na ito naging. Turning mistake into blessing. Everybody say amen. Ang imo mistake mangin blessing na sa iban nga tao. Pagpakan na ito na Ginoo. Kung ina nga mistake, imo makurikan. Hallelujah. Amo ni si Newton. We serve, anong hambal ni Newton? John Newton? Basahon ta? We serve a gracious master who knows how to overrule even our mistake to His glory and our own advantage. Palapakan na ito. Isa sa mahambal na kong karon, ano nga mistake nga diin naga-istar ka? Ano ang imo present na mistake? Ikaw ang nakahibalo. Pero kung namati ka lang, way ka lang naintindihan lang nimo, may paglaom ka, tungod kay, buhi ka pa, kagapaabot ang Ginoo, nga upod sa iya, kurikan mo ang imo mistake, agod mangin blessing, hindi lang para sa imo kaugalingon, kundi para sa Dios, kag sa iban nga mga tao. Plagpakan na ito na